Alam nyo ba, ganito ang mangyayari sa ating bansa kung pagpapatuloy ang pagtitipid ng gasolina. Isipin mo na lang, paano kung tuloy-tuloy pang tumataas ang presyo ng gasolina dito sa Pilipinas? Tataas din ng mga pamasahe, pati din ng mga commuters, apektado. Katulad ng mga pampasahero, mga jeep, tricycle, bus, at mga iba pang transportasyon. At dahil onti na lang mga pampubliko, mga sasakyan, siyempre ang mga commuters mag-aagawan. Kapag tumaas na ang pamasahe, susunod din dyan ang presyo ng mga bilihin. Yung mga gulay, karne, at iba pa mga produkto. At mga ibang kainan na makikita mo sa labas. Kaya kung tuloy-tuloy pa rin ang gera dito sa ibang bansa, tayo rin ang talo. Kawawa lang tayo. Since andito tayo sa Clark, Pampanga, kung saan nangyari dati ang World War II, dito mismo sa Clark. Isa sa pinakamalaking base military sa Estados Unidos. Bakit nga ba tinawag itong Clark? Alam mo ba, noong unang panahon ng flight na ito, kung nasan man tayo naroon, ginamit ito bilang apo ng mga Amerikano ng bansa. Meron isang piloto ng US Army na namatay sa aksidente na si Harold M. Price. Pinangaralan at pinangalan sa kanya itong lugar na to. Kaya tinawag itong Clark Field. At noong World War II, December 8, 1941, nagkaroon din ng gera dito sa Clark, Pampanga. Nilusog ng mga Japanese itong Clark, Pampanga at binomba rin nila dito. Walang nagawa ang mga Pinoy. At noong 1942, sinakop na nga ng mga Japanese itong Clark at ginawa nila itong air base. Pero hindi pa rin tayo magpapatalo. Pagkatapos ng 3 taon, nagsanib puwersa ang mga Pilipino at mga Amerikano laban sa mga Hapon para bawiin natin ang sarili nating bansa. At dahil sa tulong ng mga Amerikano, hindi nagtagumpay ang mga Hapon. Kaya ito ay nananatili pa rin Clark Air Base sa pangalan ng ito. At nagkaroon ng military bases sa Tibet noong March 14, 1947. Pinirmahan ni Pangulong Manuel Roas at US Ambassador Paul B. McNatt sa pahintulot na gamitin ang Clark Air Base para sa mga sumunod na laban ng mga Amerikano gaya ng Cold War at Vietnam War sa loob ng 79 na taon. Kabilang ang Clark Airfield sa Pampanga, Subic Naval Base sa Olongapo, Zambales at Naval Station sa Sangley Port sa Cavite. Noong taong 1991, umalis na din ang mga Amerikano sa Clark Airfield dahil itinanggi ng mga ating pamahalaan ang pag-renew ng US Base at ibinigay ng US Outline sa pamahalaan nito. At tuloy na nagsara ang US Base sa Pilipinas noong 1990. Noong 2014, nagkaroon ulit ng agreement ng US sa Pilipinas. Ito ay tinatawag na EDCA sites o Enhanced Defense Cooperation. Pero sa ngayon, hindi pa din ito magiging official ang EDCA sites sa Pampanga. According sa mga official ng BCDA, o ang tinatawag na Bases Conservation and Development Authority, noong year 2023 ay hindi kabilang ang Clark Air Base sa mga official ng mga EDCA sites. Ngayon, isang bahagi na to ng Clark Freeport Zone
para sa mga turismo at sa mga negosyo at sa mga development. At sa ngayon, may panibagong gulo na naman ang nangyayari sa ibang bansa. The United States and Israel has launched a dramatic airstrike campaign targeting Iran, and Iran has responded with fire across the wider Middle East. Nagsimula ito noong February 28, 2026 ay nag-ugat sa sorpresang pag-atake ng US at Israel sa lugar ng Iran. Kaya ito ang cause ng pagtaas ng gasolina at sa pagtaas din ng mga ibang bilihin. At wag naman sana dumating sa point na magkakaroon tayo ng shortage sa power o electricity natin. At sa overpricing tulad ng pagkain at inumin. Naniniwala naman ako lahat ng may gulo, may katapusan. At ipagdasal na lang natin, balang araw, magkakaroon ng payapa ang ating mundo. Hanggang dito na lang ang aking story. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. At huwag niyo kalimutan i-like and share and comment. At mag-subscribe na rin kayo kung nagustuhan niyo ang aking kwento. Hanggang sa ulit. Bye-bye.